Ito nangyari ngayon sa alyansa. Yan natin yung alyansa, no? Kasi habang papalapit na yung deadline. So, itong ano pala, itong deadline nito is hanggang May 10 yata ang kanilang deadline lang sa kanilang campaign. So, ngayon kasi pukpukan na to sa kampanya kasi isang linggo na lang mahigit. So, kailangan nilang pukpuk na talaga to sa kanilang pangangampanya. At ito ngayon nangyari dito sa alyansa ngayon. At nangyari dito sa kanilang rally sa Quezon Province. I think sa Lucena City yata sila eh. Tuluyan nilang nilaglag itong si Camille Villar. Pinagkaisahan itong apat na mga kandidatong senador. Abalos, itong si Tito Soto, Erwin Tulfo, at saka ito si Ping Lacson. Ito yung bukal talaga na nagsabi na tungkol dito sa prime water na pag-aari ng mga bilyar. So ito yung video na i-play natin to ngayon. Galing ho to sa bilyonaryo. Suportado ng mga pagbato ni PBBM ang investigasyon sa prime water kahit kasama pa rin sa alyansa slate si Camille Villar. At tulad ng Malacanang, hindi sila naniniwala na politika lang ang utos ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Kapansin-pansin na 10 miyembro lang ang tarpaulin na nakakabit sa harap ng Quezon Convention Center kung saan isasagawa ang campaign sortie ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Wala ang picture ni Deputy Speaker Camille Villar na kasapi sa senatorial slate ng administrasyon. Bagamat naihabol naman ito bago magsimula ang sortie, may mga ugong kasi kung kasali pa rin ba siya sa alyansa matapos ipag-utos mismo ni PBBM na imbestigahan ng prime water dahil sa mga reklamo ng mga consumer nito. Sa inilabas na... Insulto, di ba? Ako kandidato. Simulat sa poll, magkasama tayo sa mga kampanya. At ito yung bandang katapusan na ng kampanya natin. Tinanggal o di na kinabit yung mga poster ko dyan sa ating venue kung saan tayo mag-rally. Insulto sa akin yun. Kung hindi to politika na tungkol ho dito sa prime water, bakit di isama ang ano ko dyan? Yung mga picture ko dyan sa mga kandidato at ihinabol na lang bandang huli na. Insulto to, di ba? Ito nga ngayon. Labo-labo to, laglagan sila dito. Para to silang mga para mga sawa na lang na kanya kahit na lang sinong kakagatin nito. Ang matirang matibay dito, yun ang matinding kamandag ang may matira. So sino yun? Ang matirang ng kamandag. Ito yung video. Tuloy pa natin. Sa inilabas na pahayag ng campaign manager ng alyansa, sinabi ni Representative Toby Tiangco na naniniwala silang dapat maging transparent ang pagtugon sa hinaing ng mga publiko kagaya ng local utility na prime water. Ang pagkakaroon ng malinis at maaasahang pinagkukunan ng tubig ay dapat agad na masolusyonan. Nilinaw din ni Tiangco na bahagi pa rin si Villar ng alyansa kahit ang pamilya niya ay may-ari ng prime water. Kalokohan, no? Kabahagi pa rin si Villar sa alyansa kahit ang kanyang mga magulang ay may-ari sa prime water. Kalokohan, Tiangco, yung mga sinasabi mo. Bakit mo ikaw ang campaign manager, bakit mo pinatanggal yun? Bakit bandang huli pinakabit mo rin? Ano to? Lukuhan? Ano to? Ang tao na nitong hindi sobrang bobo naman pag ako halimbawa nito, sobrang bobo ko naman pag di ko maintindihan to nangyari ngayon. Ito si Villar ngayon, tuloy na talaga tong nilaglag nila. At itong alyansa ngayon, labo-labo na. Sila pala talaga hindi magiging sulit. Although nabanggit ko to sa isa kong vlog nung nasundan ito, no? Nang sumunod pala. Basta may akong vlog dito. Nako naman, alyansa. Tiwalaan nila sila sa track record ni Villar at tulad ng ibang kandidato ay sumusuporta sa transparency, accountability at kung ano ang makabubuti sa publiko. Para naman sa mga kasamahan ni Villar sa alyansa, binuweltahan nila si Vice President Sara Duterte na nagsabing politika ang nasa likod ng kautusan ng Pangulo. I think the government or the national government through the administration of President Bongo has reacted sufficiently, whether
ma-resolve immediately or it will take time. But at least yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumers. That is the bottom line. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Suportado rin nila ang naging Itsugas ka rin, Lacson eh. Ito si Lacson, sunod-sunod dito mga ano nito, yung mga sinasabi nito nung palapit ang eleksyon. Lacson, tumanda ka na sa politika, ay nako po, Lacson. Isa ka ring ano isa ka ring dublikara, talagang animalistic ka. desisyon ng Pangulo. Ipal mo, Lacson. Otro ipal. Nagre-react na politically motivated ang investigation. Ang tanong ko lamang po doon, paano na lang po yung reklamo ng taga-Albay? Albay is prime water. Pampanga Isang is balimbing prime to, water. Lucena, Tayabas, prime water. Bulacan, prime water. Hindi po natin papakinggan yun because kasama. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints of these people. Mas masama pong tignan, hindi mo ka-actionan kasi ka-alyansa. At nararapat lang anila na hanapan ito ng solusyon agad-agad. Any issue Otro. or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, whatever, whoever is involved, as long as it's the basic need of the people, therefore, the government should address it right away. Git pa nila, hindi naman ang kasama nila sa alyansa ang iniimbestigahan. We are just being objective here. Otro. Problema na dapat sagutin. Utrong iwi. Bigyan ng problema, bigyan ng solusyon. Ito yung being objective to certain issues. It has nothing to do with politics. Sinalang lang itong problema ito. Walang may gusto may ganitong problema pero nandiyan eh. And government should really address this issue. Sa kabila naman ang pagsiguro na kasama pa rin siya sa alyansa, hindi dumalo sa campaign sortie si Villar. Para sa agenda, Sino may ganang sasama dyan sa inyo na kayo mismo yan nagtutuklawan eh? Abi na nga, kayo. Halimbawa, tayo magkasama-sama dito, tapos kanya-kanya pala tayong tuklawan dito kung sino matira dito. Hindi yung may malakas na kamandag. Sino malakas ang kamandag ngayon sa tingin nyo? Either ito na natira ngayon na ano. Ilan na kayang eksakto talagang eksaktong matitira nitong alyansa ngayon? Kasi kung tutuusin mo talaga, hindi na ito magiging solid na 10 ang tingin ko, pero ang dami ng diyan ng balingbingan. Nabanggit ko na rin to. Ito si Bong Revilla, Manny Pacquiao. So ilan na lang sila? 8. Pia Cayetano. 8. Tanggal pa ng 7 na lang nang sigurado talagang kay Bongbong Marcos dyan. Sigurado ba tayo kay Bongbong Marcos talaga yung 7 na nandyan dyan? Anak ng sekwa naman. Tapos sabihin nila walang politika dito. Paano walang politika? Kung ating intindihin ang kanilang, saan nagsimula ito ngayon? Noong in-endorse ni VP Sara to si Villar. Anyway, si Villar, nasa atin naman yan kung ibuto natin o hindi. Pero nung sa poll nung in-endorse ni VP Sara itong si Villar, doon nagsimula ho itong nag-iba itong si Bongbong Marcos sa kay Villar. At isa pa kay Cynthia Villar. Dahil ito si Claire Castro, nung panahon sa 20 pesos na nung panahon, itong lumabas itong 20 pesos per kilo ng bigas. Binanggit din ni Claire Castro itong si Cynthia Villar na ito yung author sa Rice Tarification Law. Bakit nabanggit yun? Bakit napasama si Cynthia Villar? Kasi nga daw, ang mga importer na mga malalaki, parang kontrolado din ng mga Villar. Yun ang sabi. Mga kakilala ni Villar ang mga malalaking nag-i-import ng bigas. Kaya si Villar mismo, ang author doon sa Rice Tarification Law, parang alam nila kung sino yung bibigyan ng sino yung sapat na makapag-import ng maraming bigas. Kaya nabanggit ni Claire Castro yun. At ito na naman ngayon, sabihin nila walang halong politika ito.
Paano walang halong politika? Doon nagsimula ito, ang inyong pananaw kay Camille Villar noong inendorse siya ni VP Sara. Nung hindi pa to inendorse ni VP Sara, ginalaw nyo ba to? Hindi. May time rin to si Camille Villar na hindi sumasama sa inyo, pero wala kayo dong imik. Hindi kayo nag-ano dun. Hindi nyo pinapansin yun. Si Camille Villar, minsan nagsusulo to, ha? Pero wala silang imik nun. Pero ngayon, eto na. Prime water na ang kanilang ano nito, kasi ang dami nga daw issue ang prime water. Pangit naman. Ang pangit, ha? Kayo, may mga pinag-aralan kayo. Ako, sabihin ko naman sa inyo, wala akong pinag-aralan. Pero para sa akin, totoo naman. Wala akong pinag-aralan talaga, ha? Para sa akin, mga magkasama tayo sa trabaho dito, magkasama tayo sa kanitong pangangampanya. Kaya nga nangangampanya, eh. Team kayo, eh. Pero, pagdating pala sa ganyan, sarili palang kasamahan ko rin mag-ano sa akin, harap-harapan ito, imbestigahan nyo yung kumpanya kung saan ako nabubuhay na yan. Itong kumpanya na to, kung saan yung tinayo ng mga magulang ko, isa rin to sa kinuhaanan ko na maiambag ko yung pera na to iba dito sa ating mga kampanya. Sigurado naman yun na nag-ambag-ambag din yan mga yan, eh. So, doon pa lang masama ang loob ko. Halimbawa kung ako si Camille Villar nito. Pwera na lang kung ikaw manhid ka. Pero pag hindi ka manhid, marunong ka makiramdam, sama ng loob mo. So ano pang maasahan ko dito sa mga kasama ko dito? Soto, Lacson, Abalos, Tulfo. Ayan yung book nakita natin sa nagbigay ng opinion sa mga media. Ako hindi ko naman din pagtakpan natin tong issue nitong nitong mga Villar. Pero parang para sa akin, 4 na mga kasamahan mo, parang hindi ka man lang nirespeto. Buti lang kung hindi yun hindi yun nasa press. Kung nagdidipindihan kayo sa mga kasamahan nyo, di sabihin nyo na lang, totoo, kasama namin to, pero mayroon namang mga iba mag-iimbestiga nito kung ano talaga. Pero kung anong nararapat dito, yung rule of law, sabi ni Bongbong Marcos. Doon tayo sa totoong lalabas na mga pag-iimbestiga dito. Kung ayusin ng mga Villar, di mas maganda. Kung ano talaga yung lalang-lala ba talaga ang problema na yan. Kasi ngayon lang naman ito lumabas nung mag-i-eleksyon na. Taka naman, pag mag-i-eleksyon na talaga, kahit ano na lang makalkal dyan, kung ano ang pwede nilang maibato sa kalaban, kung anong maibato sa kasamahan mo. Bahala na. Basta ang importante, batuhan tayo dito. Kagatan tayo dito. Parang silang mga parang silang mga kubra. Kung sino yung malakas ang kamandag, di na mananalo. Yung alyansa nga kanina, umpisa pa lang doon si Pia Cayetano, bandang siguro yun, bandang Kalagitan, umalis siya. Iniwanan din niya yung alyansa. So ito yung alyansa. Paano magiging alyansa yan? At isa pa, ito yung nanguna talaga paimbestigan, si Bongbong Marcos. Huwag kayo magtiwala kay Bongbong Marcos. Ulitin ko na ito, huwag kayo magtiwala kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, hindi yan po pwedeng pagkatiwalaan dahil isa yan sa napakabalimbing yan at sa walang paninindigan. At ang alyansa, itong si Camille Villar na ginawa nyo ngayon na parang pinagpulutan nyo sa inyong grupo. Pangit yun. Ako hindi ko naman maki-Villar ako kasi, pero nakikita natin kung ano ba talaga itong mga ugali ng mga nasdyan sa alyansa. Mula sa kanilang campaign manager na isa ring hindi ko na lang banggitin, itong si Tubi Tiangco, hanggat doon sa mga nagsalita nila. Parang lahat kayo, ang pangit ng mga pang-asal nyo talaga. Imaginin mo yan, kasamahan mo. Tanggalan ka ng poster o picture dyan bago magsimula ang ibalik doon. Ano yon? Parang itanggal natin to. Balik natin to. Kasi baka mamaya darating siya o lalahanin ninyo, mga Villar, may kaya yan Super yaman yan Number 1
Number 1 ba? Sa Pilipinas. Nasa top 3 yan, di ba? O top 2. Ang mga bilyar. Pinakamayaman sa Pilipinas. O saan ka pa? Na si Bilyar, itong si Camille Villar, mabuhay naman to. Kung mag-solo flight sa kanyang kampanya. At doon nga ito nagsimula. Nung kinampanya ni VP Sara, itong si Camille Villar. Doon na nila to hinanapan talaga ng potek para magiging, hindi ito mananalo. Itong alyansa, nako, baka masingitan kayo ni Bam Aquino at saka ni Francis Pangilinan. Kayo din, bahala kayo sa buhay nyo.